May panawagan naman sa publiko ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard kung ano ang katangian ng kandidato na dapat iboto sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Noel Talakay. If we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila. Ito ang panawagan ni Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga Pilipino na boboto sa darating na halalan. Pero iginiit niya wala naman siyang sinusuportahang kandidato ngayong eleksyon. Kaya lang ang usapin ng West Philippine Sea ay usapin ng lahat ng Pilipino dahil alam na ng bawat Pilipino ang totoong istorya at kung ano ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi naman dapat anya gawin itong political issue. May kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga mangingisdang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapang mangisda dito dahil sa harassment nila. Mahalagaan niya na ang uupong kandidato sa Kongreso pagkatapos ng eleksyon ay may pakialam o priority ang West Philippine Sea para hindi mahirapan anya ang mga ahensya ng pamahalaan na magpoprotekta sa West Philippine Sea tulad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabalidad at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Pero kailangan para sa opisyal maging mabusisi ang mga Pinoy sa mga kandidato dahil maaaring gamitin lang para sa kanilang kampanya ang usaping West Philippine Sea. Huwag rin daw magpabudol sa mga kandidatong magsasabing mag-jet ski at magdala ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. If you're going to select those candidates right now, you need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones Act, for example, the archipelagic sea lanes, the modernization of the armed forces of the Philippines, and even the amendment of the Philippine Coast Guard law, or even the position of the arbitral ruling. And tingnan natin, every time na may insidente ng mga nakaraang taon, sino sa mga ito ang malakas ang loob na mag-issue ng statement para magbigay ng suporta sa armed forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard? Giit pa ni Commodore Tariela gamitin ang internet at mag-research kung sino talaga ang totoong sumusuporta sa laban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Aniya, kahit anong political party o political group ang paniniwalaan, dapat piliin ang mga totoong may malasakit at puso para sa bansa, lalo na pagdating sa maritime territory ng bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.